diniliver mo sa kay Trillanes, siya ba ang tumanggap? Tao niya ba? Sir, yung pagdating na namin doon sa bahay nila, si Mark Tiksay na po yung pumunta doon sa loob ng bahay. Paano mo nalaman ang bahay ni Trillanes yun? Sir, 2 beses po ako nagpunta doon. At saka yung bodyguard niya ay nandoon kabats ko din. Yun po, Trillanes. Naku po, paano mo pa ito pasinungalingan? Kaya malamang mga kababayan po natin, malaking kahihiyan na naman ang abutin ni Trillanes dito, lalo na sa kanyang ipinail na kaso laban po dito sa mga Marines na naging bodyguard, taga-deliver ng pera ni Saldico. Kaya mga kababayan po natin, itong pag-file ni Trillanes ng kaso laban dito po sa mga sundalo, yan po is ano niya na lang, pangontra niya na lang para pasinungalingan ang sinasabing pagtanggap niya ng pera. Pero tandaan natin mga kababayan na confirm na talagang tinulungan nila yung ICC para maghanap ng kanilang gustong mabayaran, pwedeng mabayaran na testigo laban kay Tatay Digong. Okay. Okay. At saka, isa pa sir, dagdag ko pa. Noong panahon na nagdadrive pa ako kay Joey De Guzman, 2 beses ko din na sinundo doon sa may DBA, Dasma Village, Makati, si former Senator Sonny Trillanes. Nako. Kasi ayaw niya magpakilala, sir. So hindi ko alam kung bakit ayaw niya magpakilala. So sinundo ko doon sa may gate ng Pasay Road. May nabanggit kang Joey De Guzman. Sino ba ito? Ito ba yung media person? Ito mga kababayan natin, buhay na testigo. Di ba? Eh, kahit anong sabihin nila na yung mga Marines na ito ay hindi mga Marines, yung iba dito ay hindi nagtatrabaho kay Saldico. Mga kababayan, ito na yung patunay na talagang napakatindi ang corruption. Kasi sila mismo kilalang kilala nila kung sino ang taong pinagdideliveran nila. Ito yung hindi talaga chismis. Personality? Media sa sir, siya yung pinag-drive namin. 2 po kami dati. Nagkapalitan. Sige, Mike, sir. Bali ako yung nandun una, sir, 2024, andun ako. Kay Joey De Guzman. Yes po, nung nalipat ako sa team ni ni Madam, ni Maylin Arco, si Top Taberdo na pumalit sa akin. Ganun pa rin yung aktibidad namin, sir. Activity ng saan ihatid yung pera. Pero, di ba, tama ba ako? Ito ba yung sa media? Ito si Joey De Guzman, tama ba? Yes po, yes po. May mga kasama pa yan sila, sir. Hindi ko lang muna pagkitin kasi nasa private individual. Wala din po sa affidavit. Okay. Tama ka. Yun po ang reason bakit hindi namin sinama. Yung isang halimbawa lang yan, sir, si Joey De Guzman. Joey De Guzman po. Pero siya, nakakatanggap din. Possible, sir. Meron pa, sir. Ako po, sir, kay dating Senator Trillanes, nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses Nako, grabe. sa residence niya. Polde? Grabe, no? Talagang paldong-paldo talaga si Trillanes, no? Kaya ang lakas ng loob niya, mga kabayan po natin, lumaban sa pagka-mayor sa Caloocan. Kasi talagang paldong-paldo talaga si Trillanes. Ang daming delivery, mga kababayan. Sir o Yung maleta? una po namin dineliver doon, sir, ay paper bag. Tapos, kasama ko po noon si Paul Estrada, yung iipo ni Kong Saldi. Yung pangalawa po, 6 na malita yun, kasama ko na po si Mark Tiksay. Yung EA din po yan ni boss. Kaya kung ano man po yung inaano niya sa TV, todo deny po, imposible naman siguro. Para sa mga dating sundalo, matatapang na naging security ni Saldico at kasama po sa mga nag-deliver ng maliwalitang pera, yung pinakarason para sa kanila kung bakit hindi sila pinapatawag nitong si Ping Lacson, hinaharang ni Tuta Soto ang investigation sa Blue Ribbon Committee na sinusulong ni Senator Marcolita, ay baka nga naman kaya nilang patunayan ang lahat ng kanilang mga allegation. Mga kababayan, tandaan natin, napaka-consistent nila
pagdating po sa kanilang mga statement. At ito sa kanilang naging interview dito sa Banateros, naku po mga kababayan po natin, talagang well-detailed po ang kanilang mga sinasabi. Ito yung parte kung saan sinasabi nga nila na takot ang nasa Blue Ribbon Committee. Hindi kayo inimbitahan sa Blue Ribbon. Bakit? Yes, sir. Meron ba? Sige lang. Baka sir, hindi niya lang kami inimbitahan kasi baka mapatunayan doon, masabi yung katotohanan. Pag nagtanong sila ba? Si Lacson po ba ay nahatiran ninyo? No. Meron kayong kaalaman? Wala naman. So, si Soto lang, yung ngayon ay nasa Blue Ribbon o sa leadership ng Senate. Opo, siya po. Okay. O ito po mga kababayan So, si Soto po ay kinoconfirm nga na na-delibera ng mali-malitang pera. So, si Ping Lacson pala wala. Okay? Sorry naman kung nabanggit natin na si Ping Lacson ay na-delibera. So, sa kanilang affidavit, wala si Lacson pero nandun itong si Tuta Soto. So, ibig sabihin, pinoprotektahan ni Soto ang kanyang sarili at pinoprotektahan din po siya ni Ping Lacson para hindi magkaroon ng investigation. Ayun, siyempre, sino pang isa yung takot na takot? Erwin Tulfo. 2 beses po nakatanggap ng mali-malitang pera si Erwin Tulfo. At sinabi din ng Marines na di umano itong si Erwin Tulfo ay nakipag-usap din sa ICC. So, ICC, I mean yung mga investigator itong mga inassess ni Trillanes na pumunta sa ating bansa para maghanap, magkaroon ng expedition fishing para po maghanap ng ebidensya or mag-imbento ng ebidensya laban po kay dating Pangulong Digong. So, yan po ang kanilang kinakatakutan ngayon. Dahil, pistado po sila, mga kababayan po natin. Lalo na po, binalita po sa international media kung paano po nagkaroon ng suhulan, kung paano po ginastusan mismo ng gobyerno ng Pilipinas itong mga taga-ICC para gumawa ng kanilang investigation sa ating bansa. Kaya, alam mo, dapat talaga pauwiin si Tatay Digong sa Pilipinas. Dahil, unang-una, wala naman siyang kasalanan. At pangalawa, gumagana po yung ating justice system. So, gumagana yung ating justice system, kaya hindi dapat si Tatay Digong pinadala po sa ibang bansa. Kaya, itong mga takot sa investigasyon, mga kababayan, alam nyo na yan. Alam nyo na kung bakit sila takot sa mangyayaring investigation. Mantakit mo kahit ano pang ginagawa ng NBI na sinisiraan sila, ginagawang paninira ng DOJ, sila po is talagang naninindigan na tama po ang kanilang affidavit. Kaya abangan natin yan mga kabayan. Ako, nararamdaman ko, hindi lang ito yung lalabas. Kasi sinasabi mahigit 100 po. Sa pagpapatuloy ng ating update, mga kababayan po natin, di ba sinabi ni John Vic Remulla na bumababa na yung krimen at kumukunti na daw yung supply ng shrubs ngayon. At ang mga mayayaman daw, hindi naman talaga nagkukonsume daw ng shrubs. Tama, kasi coke naman talaga ang kanilang sinisinghot, mga kababayan. Anyway, puntahan natin muli ang sinasabi ni John Vic Remulla na bumaba na po ang krimen. So, paano niya nasabi na bumaba ang krimen? Tingnan niyo po, mismo security escort ni Mayor Isko Moreno, mga kababayan, ay tigok sa riding in tandem mismo sa Tondo. Sa Tondo po, mga kababayan natin. At kung titingnan nyo, araw-araw po lumalabas sa balita yung mga patayan. Maliban pa sa pinagtatakpan at hindi po pinapakita sa balita. Kaya nga naman naintindihan natin, kung yung mga netizen o may mga Pilipino nagalit po dito kay John Vic Remulla dahil sa kanilang kasinungalingan, maintindihan natin ngayon, mga kababayan, kung bakit yung mga Pilipino tinatawag itong mga Remulla, John Vic and Boyeng na mga sinungaling kasi pinagtatakpan po nila yung katotohanan at sinasabi nila o wala ng krimen o ito patas tayo o hindi tayo bias, impartial tayo. Pero kung titingnan nyo, grabe yung ginagawa nilang pagpoprotekta sa gobyerno ni Marcos Jr., mapakorupsyon man o yung pagtalamak, kalat na talapak na krimen sa ating bansa. Kaya kung may nagagalit
na mga kababayan po natin, may mga nagagalit na netizen sa kay John Vic Remulla, maintindihan natin yan. Kasi hindi nila may-deny. Matakay mo sa Manila mismo ha, mismo lugar ni Isko at mismo security niya mismo, escort niya, tinumba. So, paano pa kaya pag ordinaryong tao? Kasi ang problema kasi ngayon, mga kababayan, na hindi nila ipaalam sa ating mga Pilipino, talamak talaga yung droga ngayon. At kung ang panahon ni PRRD, takot yung mga kriminal, takot yung mga drogista. Dahil kung sila ay manlaban, ayaw nila magbagong buhay, no? Sila ay talagang matutumba. Ngayon kabaliktaran. Bumalik na naman yung takot na nararamdaman ng mga ordinary Pilipino dahil kumalat na naman yung mga drogista at mga kriminal sa ang parte man po ng ating bansa. Hindi nila kayang pasinungalingan yan, mga kababayan natin. Yung sinasabi nila, hindi totoo yan, wala nang krimen. Naku po mga kababayan, yan po ay isang napakalaking katarantaduhan. Yan po ay isang napakalaking kasinungalingan, mga kababayan po natin. Itong sinasabi nitong si John Vic Remulla. Diba? At sinasabi niya, bihirang pumasok sa kalakaran ng illegal na droga. So mga politiko daw, no? Ay bihira na lang daw, sabi ni John Vic Remulla, ha? Mga politiko daw, bihira pumapasok sa kalakaran ng illegal na droga. Paano na nasabi? Paano niya nasabi na bihira na lang pumapasok itong mga politiko sa kalakaran ng illegal na droga? Ibig sabihin ba, mga kababayan po natin, no? Kilala niya kung sino yung nagpapatakbo ng droga, kilala niya kung sino yung mga protector. Bakit nasabi niya hindi politiko? Sino kung hindi politiko? Yung mga nagpoprotekta at pumapasok sa kalakaran ng illegal na droga. Diba? Pero mga kababayan po natin, hindi po nila kayang pagtakpan ng kasinungalingan ang katotohanan. At ang katotohanan na talamak yung krimen, droga, dapat sapinal sa taong bayan. At kakapal ng mukha nyo. Yun po ang banat ni Atty. Rowena Guanzon. Bakit mga kababayan? Dahil itong sekretary ng DMW na Secretary Kakdak, tuloy-tuloy po yung pag-claim po nila na yung lahat daw po ng mga OFW na mga umuwi ay gastos ng gobyerno. Ngayon nagsasabi yung ilang mga OFW na yung pag-uwi nila ay gastos para nila. Sariling pera nila yung pinambili ng ticket. Kanya-kanya sila nakasikaso para makauwi ng safe sa Pilipinas. Pero ang pinagmamayabang ng DMW na lahat ay gasto nila. May photo ops, no? At kung ano-ano pang parang bungacious na pagsasalubong sa airport na para bang sila yung nag-import, sila yung credit. Ngayon ang mga OFW nagsasalita, hindi naman po sila yung gumastos, sariling pera namin. Sana yung gobyerno natin, kung talagang wala silang ginastos, aminin nila. So okay yan, mag-welcome, okay yan, may tarpaulin. Okay yan, i-assess. Kung pakainin mo, patuloyin mo yan sa OFW lounge. Okay yan. Pero dapat, sabihin nila kung anong katotohanan. Kaya sila napapahiya eh. Kaya na sila nasasabihan, nakakapal ng mukha nyo dahil ayaw nila na ipaalam sa taong bayan na wala naman silang ginawa at gastos pa ng mga OFW. Di ba parang nakakagalit para sa isang mga OFW? Mantakin mo, gastos mo, tapos i-claim ng gobyerno mo. Tapos kung lalapit ka sa kanila, sasabihin nila na walang pundo, reklamo na lang kayo kung gusto nyo magreklamo sa ibang ahensya ng gobyerno.